Before you go home, pwede ko bang malaman kung na-process yun? I am hoping for the yes answer. My heart is pounding so hard. Hindi ako handa sa sagot niyang no, kung no man. Hindi ko din kasi alam kung na-process ba yun o hindi. It's like a playbot seryoso ko yun, because I trust Silver. What do you think? Tanong niya na may ngising naglalaro sa mga labi. Kumikinang ang mata, na tila ba tuwang-tuwa sa nakikita sa reaction ko ngayon. Yes. Hindi ko siguradong tanong. I hope it's a yes. Parang nakaka-disappoint pag hindi. Gusto mo talagang yes, no? Aniya, enjoy na enjoy sa panunokso sakin. Ayaw mo ba? No. Kinikilig nga ako, aniya at nagtago sa leeg ko. Hindi mo pa ako sinasagot sabi ko, sabay kurot sa tagiliran niya. He didn't even flinch sa ginawa ko. What a body. Yes babe. Hindi naman ako papayag na hindi yun ma-process. Yun lang ang pinanghahawakan ko, para mabawi kayo ng mga anak ko, sa sino mang magtangka na agawin kayo. So possessive Mr. Larson eh. Pwede ko ba yun makita? Tanong ko. Of course babe. Aniya habang hinahalikan ako sa noo. Thank you Silver, nakangiting sabi ko dito. I have a request. Hope it's okay babe. What is it? He looks serious. Ano itong request niya, at seryoso siya ngayon? It's not my request after all. Request ng mga kaibigan mo. Are you ready to meet them? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ko. I miss my friends pero natatakot ako. I owe them an explanation. Gusto ko din silang makita, makasama at makabonding pero there's nothing to worry babe. Doon tayo sa private island ni Philip. It's safe there. Nandoon na sila actually, pati ang mga magulang ko. We're keeping them there, malayo sa kapahamakan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko aakalaing nasa iisang lugar ang mga kaibigan ko at parents niya. Kailan pa? Alam na ba nila? Tanong ko. Alam na ba nila ang ginawa ni Kia? Kamakailan lang babe. After naming umuwi from resort, sinabi na namin lahat kay Agatha and to all of friends. Mula dito sa binalita niya, nakahinga ako ng maluwag. I'm always thinking about their safety. Lagi kong iniisip na baka gamitin sila ni Kia laban sakin. And they were begging me to tell you, na gusto ka nilang makita. Kung papayag ka, dadalhin ko kayo doon. And if ayos lang din sayo, let's live there pansamantala. Gulat akong napatingin sa kanya. Titira kami doon, sa isla. May kumpanya na umaasa sakin Silver. Isa pa, ako nang bahala sa kumpanya Rina, sabay kaming napalingon sa bagong dumating. It's Vios. You'll be safe there. Pati na ang mga bata, lumapit siya samin, habang nakapamulsa. He looks tired. Hindi ko alam kung saan siya galing. Pero Vios, Rina, sige na. Hindi ko pababayaan ang RMC. Mas panatag ako kung nasa tabi ka ni Silver. Hindi ka niya pababayaan, habang nakatingin ako sa mga mata niya, seryoso naman siyang tumitig sakin. Puno ng pag-aalala ang mukha, habang may takot na namutawi sa mga mata. Matatapos din ang lahat. Pangako ko yan sayo. Why you sounded like na mamaalam ka? What? Of course not. Nagawa pa niyang tumawa. Hindi ko kayang gawing biro ang kilos niya o isa walang bahala. Bakit nga kasi ganyan ka magsalita? Pangungulit ko. Paano ba kasi ako magsalita? Natatawang tanong niya, kahit na wala namang nakakatawa. Ganyan. Bakit ka ganyan at bakit ka ba tumatawa? Naiinis na turan ko sa kanya napakaano niya. Hindi naman nakakatawa. Stop worrying. I'll be fine, Aniya. Come, payakap nga, Aniya. Agad niya akong niyakap habang nakatingin samin si Silver. Ngumiti ako sa kanya, kahit na hindi na kailangan. In his face, I can tell na naiintindihan niya ang relasyon namin ni Vios. Thank you Rina for being a sister to me, mahinang bulong ni Vios sakin. Thank you rin Vios for being a kuya to me, and a father to my children. After niyang kumalas ginulo niya lang ang buhok ko, at nilapitan si Silver. Thank you for taking care of my family, sabi ni Silver at naglahad ng kamay sa harapan ni Vios. You're welcome. Please wag mo silang pababayaan, lalo na ang mga anak mo. They are promising children, gabayan at mahalin mo sila, sagot ni Vios na nakipag-shake hands kay Silver.
I will. Thank you. Pagdating ng tanghalian, ay inumpisahan na naming mag-impake. Umalis pansamantala si Silver, para ayusin ang chopper na sasakyan namin mamaya. Si Vios naman ay nakipag-bonding sa mga anak ko. Hindi pa nila alam na aalis na kami. Or should I say, hindi pa alam ni Stephanie na lilipat na kami, since my son in my front now. Ma, are we leaving? Tanong nito nang makita ang mga malita sa kama niya. Katulong ko si Manang sa pag-aayos ng gamit ni Hivo. Yes anak, doon tayo sa isla ni Tito Philip mo pansamantala. Are we leaving Papa here alone? He was referring to Vios. Napatigil ako sandali para tignan siya, and he looked sad and worried at the same time. Anak, hindi pwedeng sumama si Papa Vios mo sa atin. Why mama? Malulungkot siya dito dahil mag-isa lang siya, puno ng pag-alala akong nakatingin sa anak ko. Ayaw niya talagang malayo kay Vios. Kahit ako hindi komportable kapag wala si Vios sa tabi ko. At hindi ko masisisi ang mga anak ko kung bakit ganito sila ngayon kay Vios. Minahal sila ng lalak, ay gaya kung paano magmahal ang isang ama. And Vios didn't fail to fulfill that responsibility. Pero ngayong malinaw na ang lahat, at alam na ng lahat ang tungkol sa nagawa ni Kia, alam ko ring hindi na yun mananahimik sa tabi, para magpanggap na mabait. Please intindihin mo na lang anak. Hindi pwede sumama si Papa Vios mo ngayon. Siya kasi mag-aasikaso sa company. Lumaylay ang balikat nito. Gustong-gusto niya talaga sumama si Vios, pero hindi pwede. Oras na nakatungtong kami sa isla, hindi na kami lalabas pa hanggat may panganib. Maa-isolate kami sa loob, and that's fine as long as ligtas ang pamilya ko. Ligtas kami ng mga anak ko. Naiintindihan mo naman si Mama diba? Yes Mama, sagot nito, kahit iba ang nasa mukha nito. Nang matapos kami sa pag-iimpake, ay agad ko nang pinuntahan ang anak ko. Nasa living room sila kasama ni Vios at nagkukulitan. Papalok, nakatingin ako sa kanila mula sa hagdan. Tuwang-tuwa si Stephanie, habang pinapakita kay Vios Dado ang drawing niya. It's a family portrait. This one is Mama, this one beside Mama is my Papa. Tapos this is Kuya, me and you Papa, sabi ng bata dito. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Vios, habang nakatingin sa drawing ng anak ko. Bahagyang namasa ito, na agad niyang pinunasan. This is for you Papa, binigay ni Stephanie ang drawing niya kay Vios, na tahimik na tinanggap ang drawing book ng bata. Are you happy Papa? Tanong niya. Yes Princess. Papa is happy, mahina ang pagkakasabi niya, habang nakangiti sa anak ko. Papa gonna miss you. Anak, sabay silang napatingin sakin, nang tawagin ko si Stephanie. Come here, maligo ka na. May pupuntahan tayo, sabi ko dito. Okay mama, agad siyang nagpaalam kay Vios, at tumakbo papalapit sakin. Lumapit sa amin ang nani niya, para paliguan si Fanny. Nang makaalis na sila at lumapit ako kay Vios, na nililigpit ang laruan ni Stephanie na nagkalat sa sahig. Magiging tahimik ang bahay na to mamaya, aniya. Wala nang mangungulit sakin, o magpapabili ng fried chicken. Sumama ka na lang kaya samin, sabi ko. Tinawanan niya lang ako, at nagpatuloy sa ginagawa. Ayoko nga, nakakasawa ang mukha mo sabi niya. Hindi ko na ba mababago ang isipan mo? No, ayos na ako. Isa pa dati pa namang tahimik ang bahay na to. Saka lang ingay nang dumating kayo. Besides babalik na ang asawa at anak ko, aniya habang natawa. Napailing na lang ako sa kalokohan niya. Gaya nung una na tinanong ko siya, yun din ang sagot niya. Na may asawa at anak siya, pero ang totoo ay wala. Ewan ko sa'yo. Paliliguan ko lang yung bibuit kong anak, sabi ko sa kanya. Sige. Nang tumalikod ako ay nawala ang ngiti sa mga labi ko. He's hiding something. Hindi ko alam kung ano. But I'm sure, he's pushing us away from him. Kinagabihan ay nakaimpake na kami, at handa nang umalis. Nakaupo ang anak kong si Hivo sa sofa, habang si Stephanie naman ay kanina pa ako kinukulit kung saan kami pupunta. Nasa sofa si Vios katabi ni Hivo. They are talking something na hindi naririnig ni Stephanie. Wala kaming plano ipaalam sa kanya, dahil alam kong magwawala ito, oras na malaman na aalis kami, at hindi namin isasama si Vios.
Hinihintay namin si Silver. Dumating si Manang kasunod si Silver, at si Amanda at Snow. Nakakapit si Snow sa leeg ni Silver, dahil karga-karga siya nito. Alam kong napatingin ang anak kong babae dito. Lumapit sakin si Silver, at humalik sa pisngi. Hivo, go and rate your tita Amanda, utos ko sa anak ko. Sumunod naman ito, at agad na sinalubong ng babae. Hello little princess, sabi ko kay Snow, at humalik sa noo nito. Hello po tita Rina, sagot niya sa malambing na boses. Anak, say hi to your papa, sabi ko kay Fanny. Pero ang paningin niya ay nasa kay Snow pa rin na nakakapit sa papa niya. Akin na muna si Snow Silver, pagkuha ni Amanda kay Snow, na talagang hindi nilulubayan ng tingin ng anak ko. Kayakap nga si papa sa baby princess niya, sabi ni Silver nang lumapit sa harapan ng anak. Saka lang lumapit sa kanya si Stephanie. Pinulupot agad nito ang kanyang mga maliliit na kamay, habang bahagyang ihiga ang ulo sa balikat ng ama. Sus nagselos pa. Alam naming lahat na nagseselos ito kay Snow, lalo na sa inakto nito ngayon. Hinahalik-halikan naman ni Silver ang ulo ng anak, at mukhang gustong-gusto niya ang reaksyon ng bata. Maya-maya pa ay pumasok si Kale, Diego. Tita Divine, nanlalaki ang mga mata ko, habang nakatingin kay Divine na pumasok sa loob ng bahay. Tumakbo si Hivo sa kanya, at kitang-kita namin kung paano niya salubungin ng yakap ang anak ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. I can't believe it na makikita ko siya ngayon. Aaminin kong natutuwa ako. Excited akong pumunta ng isla, dahil alam kong makakasama ko siya ulit. Nang mapatingin siya sakin at agad niya kong niyakap. Kusa na lang tumulo ang luha sa mga mata ko, habang yakap-yakap niya. Thanks God you're alive, bulong nito sakin habang mahigpit na nakayakap sakin. I miss her. Na-miss ko siya ng sobra. Ang isa sa naging matalik kong kaibigan. Ang taong nandyan nung pinagbubuntis ko pa si Hivo. Let's catch up together pagdating natin sa isla, okay? Aniya nang kumalas kami ng yakap sa isa't isa. Tumango ako habang marahan na natawa. Ganoon din siya at lumapit kay Diego. Agad namang lumapit sakin si Kale at yamakap. I'm glad you're safe Rina. My wife missed you so much. Na-miss ko na din si Agatha. I can't wait to see her, Oceanie and Angie. I can't wait to see them, sabi ko sa kanila. Sila din. Makikita mo na sila pagdating natin doon mamaya, sabi nito. Ngumiti lang si Diego sakin at tumango. Yung mga bagahe namin, ay kinuha na ng mga tauhan nila. Is she your daughter Brute? It's Kale. Tinatanong niya si Silver, habang nakatingin kay Stephanie. Si Divine din ay agad na nagulat, nang makita ang bata na karga ni Silver. Oh my God! Tili niya nang tignan sila ni Stephanie. Anak, say hi to Tito Kale, Tito Diego, Tita Amanda at Tita Divine, utos ko sa kanya. Tumingin muna siya sa papa niya. Nang makita na tumungo si Silver dito, to encourage her na sundin ako, saka lang niya binalikan ulit ng tingin sina Kale. Hello po mga tito at tita. Oh my God Ree, saan na naman ang bag mo dito? Bulalas ni Divine na inirapan ko lang. Natawa din sila nang marinig ang sinabi niya. Hello little angel, it was Diego. Lumapit ito at tuwang-tuwa na hinawakan ang maliit na kamay ng anak ko. For man like him, he's soft to the kids. Kahit kay Hivo pa man noon. Hello po tito, tila nahihiyang sabi ng anak ko dito. For sure pag komportable na siya sa lahat, mag-iingay na yan. Princess, may ipapakilala sa'yo, it's Silver. Lumapit siya sa gawi ni Snow, na tahimik na nakatingin sa kanila. Ang bait na bata ni Snow. She's kind and sweet. Stephanie anak, say hi to Snow Chloe, pag-e-encourage ni Silver kay Stephanie. But yung anak kong ma-attitude, tiningnan niya lang talaga si Snow. Hello Steph, si Snow na ang unang nagsalita. Sobrang bait talaga. Hello Snow, sa wakas nagsalita na rin ang Moldita. Is she your princess too papa? Tanong niya agad kay Silver. Yes baby, kayong dalawa ni Snow ang princess ni papa. Pero papa gusto ko ako lang, maktol ng anak namin. Pagsasabihan ko na sana siya, nang naunahan ako ni Hivo. Princess, don't be rude. We too papa, bakit ikaw gusto mo ikaw lang ang princess ni papa? Napatingin si Stephanie kay Vios.
Napalingon rin ako kay Vios na nakangiti, but alam kong may lungkot sa mga mata. Kuya is right, sabi ng bunso ko. Tumingin siya kay Snow at Silver. I'm sorry Papa. I'm sorry Snow, paghingi ng paumanhin nito. Ang cute, it was Divine who commented. Tara na. It was Kale, urging us na umalis na. Wala na kaming bagahe. Naunang umalis si Amanda dala si Snow at Kale. Habang si Divine at Diego, ay nandito pa sa loob hinihintay kami. Nakatingin kami kay Hivo, nang tumakbo agad ito kay Vios para yakapin. Hindi namin alam kung aabutin kami ng taon sa isla, that's why labag sa loob niya naiwas si Vios dito. It's okay son. I'll be alright, rinig naming sabi ni Vios sa anak ko, na nakayakap sa kanya. He's crying, I know that. Tara na anak. It's getting late sabi ko sa kanya. Unti-unti siyang kumalas at lumapit sa amin, habang pinupunasan ang luha sa mga mata. Sumama ka na kay Tita Divine mo, sabi ko sa kanya. Papa why kuya is crying? Inosenteng tanong ni Stephanie. Wala talaga siyang kaalam-alam na hindi na kami uuwi kay Vios. Ano anak, ayaw mo ba hug si Papa Vios mo? Tanong ko sa kanya. Hug mama, sagot niya. Natawa naman si Vios sa kanya, at agad siyang kinuha kay Silver. Pinanood ko sila kung paano mamaalam si Vios sa anak ko. Si Silver ay biglang umakbay sakin, at halikan ako sa gilid ng ulo ko. Nakatingin din siya kay Vios at Stephanie. Can you sing Papa a song? Request ni Vios kay Stephanie, habang tawang-tawa ang anak ko sa kilati ni Vios sa kanya. What song Papa? Tanong niya. Any song that you like? Kunwari nag-isip muna siya, bago simulang kantahin ang A Whole New World na kanta. Tahimik lang si Vios habang nakikinig sa bata. Nang matapos itong kumanta, ay saka nito binigyan ng isang matagal na halik sa noo, na lagi nitong ginagawa sa anak ko. Sige na, punta ka na kay mama at papa mo. Baka malate kayo, sabi nito. Okay po papa, nang binaba niya ang bata, ay tumakbo ito papalapit sa amin. Agad itong nagpakarga kay Silver, na kinarga din ng ama. So it's a goodbye, sabi ni Vios. Lumapit ako habang may luha na tumutulo sa mga mata. Kahit anong pigil ay hindi ko pa rin mapigil ang hindi maiyak. Thank you Vios, sabi ko. Huwag kang ang umiyak. Ang pangit mo, sabi nito. Nang kumalas ako ay nasa tabi ko na si Silver. Thank you once again. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa mo, para sa pamilya ko. If you need help, don't hesitate to call me, seryosong tugon ni Silver. Nakalahad ang kamay at formal na nagpapasalamat kay Vios. Aasahan ko yan. Sige na umalis na kayo na lang ang hinihintay nila, sagot ni Vios pagkatapos tanggapin ang pagpapasalamat ni Silver sa kanya. Nang tumalikod kami kay Vios, ay doon na kami nagsimulang maglakad papalabas sa bahay, na tinuluyan namin ng mga anak ko for 3 years. Ang bahay na kumakop sa amin. Ang bahay na naging sandalan namin sa mga bagong alaalang nabuo. Hindi pa ito ang huling pagtapak namin. Alam kong makakabalik din kami dito. Bye Papa, masayang palm ni Stephanie, bago kami tuluyang makalabas sa bahay. 3 ang chopper na dala nila. Nauna nang umalis si Amanda at Snow, habang si Kale ang nagmamaneho. Sa isang chopper naman ay si Divine, at ang anak kong si Hivo ang sakay. Si Diego ang nagmamaneho sa sinasakyan nila. Sa huling chopper kami sasakay ni Stephanie. Si Silver ang magmamaneho. Hindi na bago sa akin ito, dahil ilang beses na rin akong nakasakay dito for urgent meeting with the clients. I thought matatakot tong batang hawak ko, but she stays calm. Minsan talaga nagugulat pa rin ako sa mga attitude ng mga anak ko. Papa, are you the one driving the helicopter? Inosenteng tanong ng bata. Kasalukuyang sinusuot ni Silver ang mga gagamitin niya, nang mapatingin siya sa anak. Yes princess. Nang matapos ay sumakay na kami ni Stephanie sa likod. Nakaalalay sa amin si Silver. Nang makitang maayos na kaming nakaupo, binigyan niya lang kami ni Stephanie ng halik sa ulo, saka siya pumunta sa driver's seat. Hindi ko din alam na marunong siyang magmaneho nito. Are you scared anak? Tanong ko kay Stephanie. No mama, I'm excited. Sagot niya sa katahimik na nagmamasid sa harapan,
napailing na lang ako at hinawakan siya ng maigi, nang maramdamang umandar na ang chopper paakyat. Hope sa isla, makikita namin ang kapayapaan doon. Nakarating kami sa isla ng 2:00 ng umaga. Nang makababa kami, ay nakita kong tulog na si Snow na karga ni Amanda, habang tulog na rin si Hivo na karga ni Diego. Papa, I want to swim, except of course kay Stephanie na kanina pa dumadaldal. Natawa si Divine sa tabi ko habang pinapagkinggan ang usapan ni Silver at Fanny. Diyos ko Rhea, saan mo ba pinaglihi ang bunso nyo? Sobrang talino daldal, natatawang sabi pa nito na aliw na pinapanood ang mag-ama ko. Pero Papa, I really wanted to swim. I like to become a mermaid. It's a sea, maraming mermaid dyan, sabi pa nito. Yes anak, but it's too early. You need to sleep muna, pagkukumbinsi ni Silver dito. Papa, I'm not sleepy yet. Gusto ko mag-swim, napakamot si Silver sa ulo niya, habang tumitingin sa gawi ko, tila nang hihingi ng tulong. Tinaasan ko siya ng kilay. Siya na naman ngayon mamroblema sa bunso niyang nagmana yata sa kanya. Look at him, problemado ngunit masaya. Unlike before, sabi ni Amanda nang makalapit sa amin. Napatingin ako kay Snow. Mahimbing ang tulog nito. Ako na muna magbubuhat sa bata, baka nangangalay ka na, presenta ni Divine. Ngumiti si Amanda, ngunit ibinigay rin si Snow sa kaibigan ko. Grabe, ang ganda talaga ng anak mo Amanda, sabi ni Divine habang nakatingin sa batang paslit na walang kamalay-malay sa nangyayari. Sobrang ganda nga ni Snow. Kahit ako, sasang-ayon. Crush nga ta ni Kuya Hivo sabi pa nito na agad kong kinurot. Aray naman Rina, makakurot ta, akala mo naman parang hindi mahahaba ang mga kuko, maktol niya. Natawa sa amin si Amanda, yang bibig mo wala pa ring pinagbago, sabi ko dito. Bakit ba? Iyang binata mo naman ang kakatanong sakin tungkol kay Snow kanina, sabi nito at sumimangot, habang lumalapit kay Silver at Stephanie.